Mataas nga ba ang cost of living dito sa Taiwan? Hi guys! Ako nga pala si Nika, OFW dito sa Taiwan. May pasok nga pala ako guys for today's video. Most of the time talaga makikita nyo akong nagva-vlog dito sa company. Dahil 70% ng buhay namin dito sa Taiwan ay sa trabaho talaga. Guys, factory worker nga pala ako dito sa Taiwan at ang trabaho ko ay isa akong machine operator. So ngayon guys, magbe-breakdown tayo ng cost of living ko dito sa Taiwan. Pero bago ang lahat, samahan nyo muna ako sa 7-Eleven ng company namin guys. Meron kasing nagpadala sa akin ng parcel guys. Excited nga ako kaya inuna ko talaga to. Pinadalhan nga pala tayo ni Ilong D guys. Yes, si Ilong D ang nagpadala sa atin ng sample shirt ng clothing line niya. At hindi na ako nakapaghintay kaya binuksan ko na. Ang ganda guys. Tapos favorite color ko pa yung pinadala niya. Anything na nude colors. Mahilig talaga ako sa mga nude colors. So, grab yours guys. Ito nga pala yung FB page niya. And yung TikTok niya, Ilong D. Diyan kayo pwedeng umorder guys. Message nyo lang siya. So, going back, meron pa bang natitira sa sahod ko? I-breakdown na natin. Makatotohanan to, walang eme-eme. It is all based on my experience. Magkakaiba ang mga expenses ng bawat OFW dito sa Taiwan. So guys, kung napanood nyo yung salary reveal ko, nagre-range yung sahod ko around 34 to 33,000 NT. Let's say 33,000 NT yung i-breakdown natin. So guys, ang monthly allowance ko is 10,000 NT. Kasama na dyan yung food allowance ko, internet, pang-load sa YoYo card. Included na din dyan yung pamasahe ko pag lumalabas ako ng twice a month pag nagsisimba. Magsisimba lang ha, walang ibang bibilhin. Diretso uwi agad. Sa katrabaho ko nga guys, 3,000 NT kaya na niyang pagkasyahin in a month. Iba-iba kasi talaga guys. Nasa sa inyo yan kung ano yung mga cravings nyo at mga needs nyo. Meron ba ditong taga-Taiwan na mas mababa pa sa 3,000 NT? Comment down below kung may makaka-break nun. Isa kayong legend. So let's move to the next. Family support. Let's say 12,000 NT. Yung iba nagpapaaral ng pamilya, yung iba sinusustentuhan naman yung magulang. Iba-iba yung reason guys kung bakit tayo nagpapadala sa Pilipinas. Last but not the least, syempre may sarili ka pang expenses sa Philippines bukod dito sa Taiwan. Like government insurance, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Kung may mga car loan ka pa, housing loan, o kung anumang loan yan. Tapos, ang galing mong magpautang. May mga utang ka pa palang binabayaran. Bakit, girl? Nahihiya ka tumanggi. Hindi isang krimen ang pagtanggi, guys. Minsan, pwede din tayong mag-say ng no. Huwag palaging yes ng yes. Hindi ka naman binabayaran, pautang ka ng pautang. Kayo namang mga nangungutang, hindi lang namin kayo sinisingil, pero hindi ibig sabihin nun ay nakalimutan na namin. Magkusa din pag may time. Kung wala ka namang loan, for sure may mga project kang ginagawa. For example, nagpapagawa ka ng bahay. So, let's say ang expenses ko sa Philippines is around 9,000 NT. So, may natirang 2,000 NT. Kung nag-Shein pa ako, wala nang natira. Pero guys, hindi naman consistent na ganyan. Minsan may natitira ding mas malaki, minsan din talagang kinakapos. Depende rin minsan sa sitwasyon. So, nasa sa inyo na lang yun talaga kung paano nyo ima-manage yung pera nyo. Basta wag nyong kalimutan mag-save guys. Kahit gaano pa kayo tumutulong sa family nyo, dapat may nasa-save talaga kayo. Importante talaga yun guys. Para sa araw ng kagipitan ay may madudukot kayo. Again, magkakaiba tayo ng sitwasyon sa life. So, don't compare kung ganyan yung sample ng expenses ko. Doon naman sa mga solo yung sahod nila, sana all na lang talaga ako guys. Sa mga OFW yung maraming obligasyon na kagaya ko, hindi kayo nag-iisa. So, yun lang guys. Uwian na. Thank you for watching. Ingat. Be positive in life and always choose to be happy.